Morning, good morning, good morning. This is your friend Alfredo Galigo. This channel of ours, this two channel of ours is Alfredo Galigo and Alfredo C. Galigo. So ito ngayon, while walking, going to school, nagbablog tayo. Bibigay tayo ng mga messages sa ating lahat. So by the way, kumusta kayong lahat? How's your morning today? How's your day today? So wishing you all in good condition, in good health, and okay lang. So, musta ang life? So, ito ngayon, mag-vlog na naman tayo. Wala tayong magaway. This is our sabihin natin, ito na kasi ang nakasanayan natin. Lagi tayong nagbablog every now and then. So, mustang life natin. Most especially sa mga friend natin. So, just this evening. So, pumunta kasi kami sa mga kasama namin doon sa Janay. Dahil namatay yung kasama namin sa Nasida. Nagkasakit, matay sakit. Hindi namatay sa away. So, doon tayo. We enjoy life. So, enjoyable talaga yung life. Pag mayroon kayong group. Ganyan ang life. Kailangan na mabubuhay tayo dito sa mundo na may kasiyahan. Ganyan tayo. Ganyan lang. So, anyway, our purpose in existing in this world is for our happiness. Sometimes, ang iba sa atin ay may mga mission. Iba-iba kasi ang mission ng bawat tao. But we're just all human being. Dito, pareho tayo, tao lang tayo. Pareho lang tayong tao. Pinutol ko merong tao eh. Dahil dito tayo naglalakad lang tayo. So, ganyan ang tao. Basta tao ka, walang perfect sa tao eh. Lahat tayo ay nagkakamali dito sa mundo. So, kaya nga merong mga awitin dyan. Pagkat tayo ay tao ay lamang. At kung yan man ay kasalanan, ay sapagkat kami ay tao lamang. Siguro familiar niyo ang awitin yun, no? So, ganyan. So, nandun kami sa kasama namin. Enjoyable ang life. Enjoyable ang life sa pag mayroon kayong group. What is good in our group puro mga religious. Pag nandiyan kayo sa grupo, puro mga religious, mga Christian. Pag hindi kayo Christian, pwede naman kayo makasali. Ngunit bibigyan muna kayo ng teachings in not less than 2 days. At magkakaroon kayo ng certificate. Ngayon, born again tayo. So, hindi naman dapat na sumali ka sa isang association upang tawagin kang born again. Magiging born again ng isang tao sa sarili mo yun eh. So, which means na magbago ka sa pagkatao mo. Yun ibig sabihin yan. Born again. Silang kang muli. So, ang pagbago sa sarili mo, yun lang importante sa tao. Hindi importante kahit ilang religious activities, religious group ang sasalihan mo. Pag hindi ka talaga nagbago, naging sayang yun eh. Kahit wala kang sinalihan, yun ang malaga sa tao. Kahit ilang bisis kang sumali ng iba't ibang religion, iba't ibang association, iba't ibang training, pag ganyan ang pagkatao mo, nagiging sayang yun eh. Ang what is sad, pag naging religious leader ka pa,
naging pastor ka, naging lay minister ka, naging nandyan ka sa tabi ng leader of the association. Yung pagkatao mo hindi naman nagbago. Ganun pa rin. Karamihan sa mga nakita ko. Kaya nga mayroon akong isang church na ayaw kong sumamba doon Dahil sa pag nandyan ka, hindi ka nakaka-concentrate. Dahil yon, mayroon akong kilala dyan na super devil yung pagkaugali. Sama-sama na ugali. Ngunit nandyan yan sa tabi ng hindi ko lang sasabihin kung pastor ba yan o pare. Pag hindi nyo matrace, super sama pagkaugali. Dalawa sila sa isang church niyan, dalawang puro mga devil yung nandyan. Kaya nga, ayaw kong pumunta doon dahil lang hindi ka nakaka-concentrate. Kaya nga, yung sinabi nila na mali pag mayroong mga image of God na nandyan, hindi yan mali. For me, that is not mali. Hindi naman yun ang sinamba mo, Panginoon naman. That is only an image upang ang makita mo, ang ma-visualize mo ay ang mga religious image, the image of God, the image of angels, images of angels, yung mga saints, yung may pasok sa isip mo. Ngunit hindi naman sila ang nakatulong. Yung mga images hindi yung nakatulong, hindi kaya sumasamba sa kanila. That's the reality. Yan. For me, walang mali doon. Pag inilagay mo doon, ayaw kong yung maliitin yung mga tao na mayroon dyan. Hindi. Ngunit pag yun ang sinamba mo, yung inilagayan yun ang sinamba yun ang mali. Ngunit that is just only an image. But what you are concentrating on is the Almighty One. Yung pinaka-Panginoon yung ginakonsentrate mo. Ganyan walang mali. For me, hindi para sa akin walang mali doon sa sa paglalagay mo doon. Kaya dito sa amin, maraming mga inilagay namin sa altar namin. Mayroong mga image diyan inilagay ko. Ngunit hindi yun ang sinamba ko. Ang sinamba namin yung Panginoon. Ngunit you have just respect of which. Respeto mo yun dahil that is an image of God. Yan. Kaya nga, minsan, kung ano ang mga binabasa natin, then, pag nakita mo sa ibang mga religious group, yung sakala mo mali na mga ginawa nila, so wag kang mag-comment na ang mga ginawa nila ito mali. Dandyan ka lang concentrate ka lang sa concentrate ka lang sa religious group na pinagsalihin mo, at most especially concentrate ka sa sarili mo. So what is the use na sasabihin mo na tama ang religion na sinasalihan mo? Hindi naman tama yung mga ginagawa mo. Tama ba yung minamaliit mong tao? Minamaliit mo ang kanilang grupo? Hindi yun tama. So yan, kaya nga mayroong mga religious leader na gumawa ng mga karumal-dumal na mga gawain sa ibang religious group. Yung may mga mga images nila, yung parang ginawa nila ng hindi kaya-aya yung mga images of God, mga saint. Ano nangyari sa kanila? May mga pangyayaring nangyari sa kanilang buhay. Image of God yun ginawan mo ng mali. Dahil sa sobrang inakala nila sa sarili nila na tama na sila, yun, gumawa na ng mga kabulastugan. Hayaan mo the other religious group na na i-exercise ang kanilang faith. So pag meron kayong faith sa'yo,
Exercise mo lang sa'yo. Hayaan mo sila. Yan. Dahil sa ito ang nabasa mo sa Bible, naniwala ka, palaliman mo yung mga sinabi dyan sa Bible. Palaliman yan mo ang sinabi yan sa Bible. Ganyan. Dahil pag hindi mo palaliman, nahuli kayo. Mahuhuli ka. Kumbaga sa information technology, sa IT. Obsolete na yung mga ano mo. Obsolete na yung mga strategy of teaching mo. Ang iba gumamit ng mga PowerPoint, gumamit ng projector. Ikay, nandyan pa rin ang ginawa mo Manila paper pa lang. MP, yung Manila paper pa lang pa rin ang sinulatan mo ng mga activity. So, nahuli ka. Ganun lang ang ano natin sa mga religious activities na gagawin natin. Morning. So, hayaan mo sila. Hayaan mo sila sa kanilang exercises of the religion. At pinagpatuloy mo lang ang religion mo. Dahil pag okay ang pagdala mo sa religion mo, paano mo ini-insinuate ang tao sa religion mo, kung okay talaga. Dahil ang tinignan ng tao, hindi lang religion Hindi lang dahil sinabi mo na tama ka sa religion na pinagsalihan mo. Ang unang tinignan ng tao, yung prayer mo, may effect ba? Unang-una na yan. Unang-una yan na tinignan ng tao. Kung may effect ang mga prayer mo, napakinggan ka sa Panginoon. That is one of the basis na ang religion na sinalihan mo ay okay. Ngunit yung mga prayer mo, pag walang kahit isang effect, wala. Kailangan mo pang mag-isip-isip ng 1, 2, 3. Yan. Sunod, ang pagkatao mo, winnable ba yan sa tao? Winnable ba? Which means, madadala mo ba ang tao sa mga ginawa mo na maniniwala ba sila sa iyo na talagang Panginoon ang pinagsamba mo, salihan mo? Lolo, nandyan ba sa Panginoon ang religion mo? May Panginoon ba ang religion na sinalihan mo? Ang mga ginawa mo, okay ba? Hindi pa kayo naging masama sa mata ng Panginoon? Yan. So yun ang dapat nating isipin. At yun ang tinignan ng tao. So, you will win the sympathy of the people pag nandyan yan sa'yo. Yan. Pag dumami ang mga tao mo, then it only means na maganda ang pagdala mo sa religion mo at okay ang pagkatao mo. Okay, parang almost nandyan ka sa tamang religion o group na sinalihan mo. Ganyan lang. Which means na huwag mong sirain ang kapwa mo upang iangat ang pagkatao mo. Hanggang dito lang, my dear friends. This is your friend Alfredo Galigo of this channel, Alfredo Galigo and Alfredo C. Galigo. Have a blessed day, everyone.